The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na inampo ng isang matanda na mahilig magluto, kung saan pinagbabawalan siya sa kusina tuwing nagluluto ito ng paborito niyang mechado. Ako si Elise at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Nung bata pa kasi ako, ay palaboy-laboy ako sa kalsada dahil adik ang aking mga magulang. Umabot sa punto na naligaw ako at hindi na nakabalik sa amin hanggang sa mapadpad sa isang lumang bahay. Medyo sira-sira ang bahay at akala ko'y walang nakatira dito, kaya pumasok ako at natulog dahil basang-basa ako sa ulan. Kaya naman laking gulat ko nang maalimpungatan ako sa amoy ng nagluluto. Pagsilip ko ay nakita ko ang isang matandang kumakain at inalok ako nito. Nagpakilala ang matanda bilang Nanay Doring at sabi niya ay kung wala akong pamilya ay nais niya akong ampunin. Nag-alangan ako nung una, ngunit narinig niyang kumulo ang aking tiyan kaya pinakain niya ako. Doon ako nagdesisyong magpakupkop kay Nanay Doring. Pinatulog niya ako ng mahimbing sa kwartong medyo sira-sira at ako ay busog na busog sa kanyang nilutong mechado. Ilang gabi ang lumipas at ako ay pinapayagan lumabas-labas ng bahay nang mabalitaan ko ang isang nakagigimbal na balita sa aming lugar. May mga chop-chop na katawan ng tao ang natagpuan sa basurahan sa aming bayan at ang pinaka-nakagigimbal pa dito ay katawan ng batang paslit ang pinatay. Kaya naman nangilabot ang buo kong katawan dahil sinong klaseng tao ang papatay sa isang bata. Nanginginig ako sa takot nang aking marinig iyon sa ilan kong kalaro at agad akong nagmadaling umuwi. Simula nun ay bihira na akong lumabas at naging mailap sa pakikipaglaro sa iba. Gayunpaman, hindi ako kwinestyon ni Nanay Doring at patuloy ang pag-aalaga niya sa akin. Sa mumunti at sira-sirang bahay namin ay binihisan at pinakain ako ni Nanay Doring. Nagawa din niya akong papasukin sa eskwelahan kaya nakapag-aral na din ako. Gayunpaman ay ginagapang namin ang araw-araw dahil walang trabaho si Nanay Doring bukod sa pagbenta ng basahan. Ngunit ni kailanman ay hindi ako nagugutuman at lagi niya akong nilulutuan ng aking paboritong mechado. Minsan ay nagtataka nga ako dahil alam kong hindi sapat ang aming pera sa pamamalengke, ngunit nagagawan pa din ng paraan ni Nanay Doring. Isang beses, habang nasa paaralan ako, ay nagulat ako nang awayin ako ng iba kong kaklase. Inaasar nila akong mahirap lang at nakatira sa bahay ng mangkukulam. Matapos nun ay iyak ako ng iyak dahil tinulak nila ako hanggang sa madumihan ang nag-iisa kong uniforme. Kinalma lang ako ni Nanay Doring at sinabihan na huwag makinig sa kanila. Humingi siya ng tawad sa akin dahil naaaway ako dahil sa kahirapan namin. Sinabi kong lubos ang aking pasasalamat dahil sa pagkupkup niya sa akin at hindi ko kinahihiya ang maampon niya. Napangiti si Nanay Doring at pinangakuan niya akong lulutuan pa niya ako ng maraming mechado. Nagtanong ako kung pwede ko na bang panoorin kung paano niya ito niluluto, ngunit pinagbawalan niya pa rin ako. Siya na daw ang bahala sa paghahanda ng aming pagkain.
Dun ako napaisip dahil simula ng ampunin ako ni Nanay Doring ay pinagbabawalan niya ako sa kusina at ayaw niyang makita ko ang kanyang pagluluto. Sa isip-isip ko ay maliit na pakiusap ito ni Nanay Doring kumpara sa malaking tulong na nagawa niya sa akin. Ngunit hindi maalis sa aking isip kung ano ang dapat itago ni Nanay Doring sa kanyang pagluluto at pinagbabawalan niya akong silipin ito. Dun ko nakonekta at napagtanto ang pag-aasar sa akin at pagtawag nila kay Nanay Doring bilang isang mangkukulam. Na maaaring mangkukulam nga si Nanay Doring kaya tinatago niya ang kanyang pagluto. Na baka may hinahalo siyang kakaiba sa mga putahe kaya ako naging malapit sa kanya. Naisip kong labanan ang aking naisip at patuloy lang sa pagpasok sa eskwelahan. Ngunit hindi tumigil ang panunukso sa akin ng aking mga kaklase at umabot sa puntong binabato nila ako dahil isa din daw akong mangkukulam. Nung umuwi akong may sugat ay halata sa mata ni Nanay Doring ang panggigigil. Laking gulat ko nang bigla siyang umalis at may bigla ring nabalita. Isa sa mga kaklase ko ang natagpo ang patay sa tapat ng kanilang bahay at putol-putol ang katawan nito habang may ibang laman loob na nawawala. Doon pa lang ay naghinala na ako kay Nanay Doring lalo na't umuwi siyang may daladalang supot ng karne. Nang sumilip ako sa kusina ay dun ko nakita na mga laman at parte ng tao ang kanyang mga hinihiwa at ginagamit para ipangluto sa aming pagkain. Napagtanto kong hindi mangkukulam si Nanay Doring ngunit isang kanibal na kumakain ng mga bata. Napalingon si Nanay Doring at nabitawan ang kutsilyo nang makita niyang alam ko na ang kanyang sikreto. Bigla siyang umiyak at humingi ng tawad dahil naging desperado siya at wala siyang mapakain sa akin kaya niya nagawa ang pagpatay sa mga bata. Niyakap ko siya at pinaliwanag niya sa akin na sa saglit na panahong kinupkup niya ako ay naging masaya siya. Humingi ulit siya ng tawad sa akin at binilinan na maging masaya ako sa buhay. Matapos nun ay sinabi niyang kailangan niya akong iwan para magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Kaya iniwan niya ako sa isang presinto at naglaho na sa aking buhay. Tinulungan ako ng mga pulis na mapunta sa bahay ampunan kung saan may ibang pamilya ang kumupkop sa akin. Simula nung araw na iyon ay hindi ko na nakita pa ulit si Nanay Doring. Ngayon ay matanda na ako at maginhawa na ang aking buhay. Pinangako ko sa aking sarili na hindi na ulit ako maghihirap at magiging desperado na aabot sa puntong kakain ako ng laman ng tao. Ngunit hindi ko maalis sa isip na minsan ay hinahanap-hanap ko pa din ang metsado ni Nanay.